So, hello 'no, ngayon 'no, dito 'no, so dito sa atin 'di ba sinabi 'di ba may mga kasabihan na sinasabi 'no na hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Dito naman sa atin sa mga dito sa atin sa Pilipinas 'no, hindi lahat or kumbaga ang mga bagay na mga peke minsan mapagkamalan mo na original 'no. So ganito, may mga tao na kunwari magpakumbaba sa kanilang pananalita. Pero ang lumalabas sa kanilang mga bibig ay panlilin lang sa bawat tao na siyang kumbaga na siyang dahilan. Kumbaga ito ay naglilihis ng bawat tao upang sila ay maparusahan at maligaw. Ganito ang ginagawa ng mga pari, no? Ganito ang mga ginagawa ng mga pari. Kung titignan mo sila, kung magpi-pray sila, mapagkumbaba, pero kung susumahin or tinitignan mo ang kanilang mga pinipreach, lahat or halos lahat ng mga sinasabi nila, lihis talaga sa sinasabi sa kasulatan dito sa Biblia. Kaya nga sinasabi no na hindi lahat ng kumikinang ay ginto at hindi lahat ng mga tao na nagpakumbaba ay mga tao ng Diyos. Minsan kasi ang kaaway or ang demonyo nagpapanggap yan na parang anghel sa liwanag na kung minsan magtataka ka or mamamangha ka sa kanyang mga strategy o estratehiya na akala mo yung tao na yan anghel, yun pala demonyo nagkakatawang tao. Kaya hindi rin nagkapagtataka na ang mga tao ni Satanas ay magkunwari na mga tao ng liwanag or mga tao ng kadiliman ay magkunwari ng mga tao ng liwanag. Kaya sinasabi ng ating Panginoon Kristo, di ba, na hindi lahat or yung mga tao or mag-ingat tayo sa mga tao na akala natin lobo pero sa loob pala ay kung makita natin yung mga tao na akala natin ay karnero pero sa loob pala ay lobo. Ganito ang ginagawa nila. Itong mga pare kasi ang tinuturo nila, kumbaga hindi nila tinuturo kung ano ang sinasabi dito sa kasulatan. Hindi nila sinusunod yung kumbaga yung kasabutan or ano ba yung kasabutan no sa Tagalog na yan no. Dito sa sinasabi sa kasulatan no. Kumbaga hindi nila sinusunod yung utos ng Diyos. Ang itinuturo nila ay yung siyang dahilan sa mga tao upang maligaw. Kasi nga ang itinuturo nila ay hindi ang salita ng Diyos gaya nito ngayon. Instead ituro nila kung ano ang kasulatan or kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang itinuturo nila daan patungo sa impyerno sa mga tao sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ang isa sa mga nagiging ehemplo ng bawat tao upang sundin ng bawat tao ang kamalian. Hawak-hawak, yakap-yakap, devotion, pray, pagdarasal, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga rebultong kahoy, rebultong bato. Itong mga bagay na ito ay siyang nagpapaalab sa galit at puot ng Diyos. Na lahat ng mga tao na gumagawa nito ay mapatungo talaga sa impyerno. Anong sabi dito sa kasulatan patungkol sa mga pari? Message mismo ng Panginoon. Dito sa sulat ng Malakayas chapter 2 verse 7. Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. So tungkulin ng mga pari noong unang panahon. Tungkulin ng mga pari na ituro ang kaalaman patungkol sa Diyos, sa mga salita ng Panginoon, sa kautusan ng Diyos. Tungkulin yan ng mga pari. Yan yung utos ng Panginoon. Dito dagdag sinabi. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban. No? So lahat ng mga tao, kung ano man ang kalooban ng Panginoon, ay diyan sa kanila sa sangguni. Dagdag ito, sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kasi noong unang panahon, ang mga pare talaga ang itinuturo ng Panginoon bilang mga sugo no, ng Panginoon. So lahat ng
ang mga tao sasangguni sa kanila patungkol sa kalooban ng Panginoon, kung ano ang sinasabi ng Diyos, kautusan ng Panginoon, kasi sila yung nakakaalam sa kautusan ng Panginoon kalooban. Dagdag dito sa verse 8, subalit lumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. Ngayon, marami halos ang mga pare ngayon lumihis na talaga sa tamang daan at dumadaan sila sa daan patungo sa apoy ng impyerno dahil hindi na sila sumusunod kung ano ang sinasabi dito sa Biblia, kung ano ang sinasabi sa kasulatan. Hindi na sila sumusunod dito. Ang itinuturo nila ay kung paano mapapahamak ang tao. Dahil nga sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, nagiging priority nila ang mga rebultong kahoy, mga Diyos-Diyosan na walang buhay, gawa sa kamay ng tao. Yan ang siyang dahilan, ang tao bumabagsak sa impyerno dahil mismo nila ang leader hindi tumutupad sa kautusan ng Panginoon, dahil mismo ang leader mangmang at hangal. Kailanman hindi magiging maalam ang mga member kung ang kanilang mga leader ay hangal at mangmang. Dagdag pa dito, sinasabi, sinira ninyo ang aking kasunduan kay Libi, sabi ni Yahweh na makapangyarihan. Sinira nila, hindi na sila sumusunod sa kautusan kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Kaya dahil dito, sila at ang mga nilang mga member o kanilang mga yung mga religion nila na pinapaniwalaan, nagiging pintuan patungo sa impyerno yan. Kaya mag-ingat po kayo. It's better po talaga na basahin nyo ang Biblia at ito ang paniwalaan at sundin nyo. Hindi yung sinasabi ng leader nyo dyan. Kasi ipapahamak kayo niyan. Ihahatid kayo niyan sa impyerno. Maniwala kayo. Huwag nyong sayangin ang buhay nyo sa maling desisyon nyo dito sa lupa dahil sa sinusunod nyong maling turo ng inyong mga leader. Baka pagdating ng araw, hindi na kayo makakaalis sa inyong kinalalagyan pagdating ng araw. Sinasabi na yan dito sa Biblia. May mga bagay na iniisip ng tao na mabuti ang daan, na mabuti ang patutunguhan, pero ang ending kaparusahan. Iniisip mo, ay, okay na ito. Sumusunod na kami sa matuwid na daan. Kasi ganito, maligtas na kami, yun pala, ang ending nun, apoy ng impyerno. Kaya mag-ingat po kayo, kaya much better, basahin nyo ang Biblia. Sino ang paniwalaan nyo? Yung mga tinuturo ng mga leader nyo na hindi nakabis sa Biblia? O itong bis Biblia na, kumbaga, opposite sa tinuturo ng mga leader nyo? Sino paniniwalaan nyo? Yung leader nyo o ang Biblia? Kung paniwalaan nyo ang leader nyo na sukwahi ang sinasabi dito sa Biblia, kumbaga kabaliktaran or opposite sa sinasabi dito sa Biblia, impyerno babagsakan nyo. You are leading to the lake of fire in hell. Yan ang katotohanan. So hanggang dito na lang, na maraming salamat and God bless everyone.